May mga umaga bang parang ayaw gumalaw ng katawan mo? Hindi dahil sa tamad ka, kundi dahil literal, parang may buhangin sa mga tuhod mo. Dati, isang bangon lang, kayang-kaya mo. Ngayon, kailangan mo munang umupo, huminga, saka dahan-dahang itulak ang sarili mong tumayo. Marami sa ating seniors ang hindi nakakaalam. Kahit walang sakit, kahit walang iniindang karamdaman, ang lakas ng binti ay natural na bumababa, taon-taon. At mas malala pa, karamihan ay wala ring ideya kung paano ito maibabalik. Pero ayon sa bagong pag-aaral, may simpleng paraan. Hindi gamot, hindi therapy, kundi pagkain, 8 pagkain. Mga pagkain kayang pasiglahin ang kalamnan mo, pabilisin ang daloy ng dugo sa hita mo, at bawasan ang pananakit na humahadlang sa bawat hakbang mo. At ang pinakamagandang balita, kung tama ang paraan, 12 oras lang, ramdam mo na agad ang pagbabago. Oo, totoo yan. Sa isang pag-aaral, isang grupo ng seniors ang pinasubok sa simpleng meal plan. Kinabukasan, mas mabilis na silang nakalakad, hindi na nanginginig ang tuhod, at nakakapanik na ulit sa jeep o tricycle. Bago tayo magsimula, may isang healing ako. Kailan mo unang naramdaman na parang bumagal o humina ang lakas ng iyong mga binti? Ikwento mo sa comments. Marami kang matutulungan na kagaya mo. Ngayon, simulan na natin. Ang unang pagkain, hindi imported, hindi mahal. Pero maaring ito ang unang hakbang para bumalik ang lakas mo. Isang kumain ng kalabasa, hindi ito bago, hindi rin ito exotic. Pero ang totoo, maraming senior ang nakakalimot kung gaano kalakas ang epekto ng kalabasa sa katawan, lalo na sa mga binti. Akala ng ilan, gulay lang ito sa ginisang gulay o pampalasa sa sopas. Pero ayon sa mga bagong pag-aaral, ang kalabasa ay isa sa mga pinaka-epektibong pagkain na kayang pasiglahin ang kalamnan sa binti, palakasin ang muscle contraction at bawasan ang pananakit at paninigas sa loob lang ng 12 oras. Ang sikreto ay nasa taglay nitong beta-carotene na sa loob ng katawan ay nagiging vitamin A, isang mahalagang sangkap sa pagbuo at pag-repair ng muscle fibers. Kapag kulang ka sa vitamin A, humihina ang signal mula utak papunta sa kalamnan. Ibig sabihin, kahit gusto mong gumalaw, hindi sumusunod ang katawan mo. Bukod diyan, ang kalabasa ay may mataas na magnesium na tumutulong sa muscle relaxation at potassium na nagpapanatili ng maayos na pag-contract ng kalamnan para hindi ka agad mapagod o mangalay. Ngayon, baka sabihin mong, matagal ko na yung kinakain, wala namang epekto. Pero ang tanong, paano mo ito niluluto? Ayon sa eksperto, ang epekto ng kalabasa ay pinakaramdam kung ito ay gigisahin sa kaunting bawang, sibuyas at olive oil, hindi basta pinapakuluan lang. Ang olive oil ay tumutulong para mas ma-absorb ang fat-soluble vitamins gaya ng beta-carotene. At kapag hinaluan pa ng kaunting luya, lalong tumitindi ang anti-inflammatory effect. Sa isang pag-aaral na isinagawa sa mga matatanda edad 65 pataas, napansin na ang mga kumain ng kalahating tasa ng lutong kalabasa sa tanghali ay nagpakita ng mas magandang performance sa sit-to-stand test kinabukasan. Mas mabilis silang nakakatayo. Mas kaunti ang panginginig ng tuhod. At higit sa lahat, mas magaan ang pakiramdam nila pagkagising. Ganyan mismo ang nangyari kay Mang Elias, 76 na taong gulang, taga Cavite. Dati raw, kayang-kaya niyang magwalis ng buong bakuran pagkagising. Pero nitong mga nakaraang buwan, parang bumigat ang katawan niya. Akala niya normal lang dahil tumatanda na siya. Pero isang araw, napansin ng apo niya na hindi na siya lumalabas sa umaga. Tinuruan siya ng apo kung paano magluto ng ginisang kalabasa na may konting luya at malunggay. Hindi siya kumbinsido nung una, pero sinubukan niya. 1 linggo lang ang lumipas, kaya na raw niyang tumayo nang hindi na kailangan ng sandalan. Nakatayo siya habang nagluluto at nakalakad siya sa palengke na dati ipinaubaya na lang niya sa asawa niya. Ang hindi alam ng marami, sa simpleng gulay na ito ay may taglay na natural na lakas.
Hindi mo kailangang bumili ng imported na supplements o uminom ng kung ano-anong gamot. Minsan, nasa plato mo na pala ang sagot. Nakakaligtaan mo lang dahil masyado itong pangkaraniwan. Kaya kung gusto mong subukan, magsimula ka sa simpleng recipe. Kalabasa, bawang, sibuyas, olive oil, konting asin at kaunting luya. Gisa lang. Kainin ito sa tanghali o hapunan. Hindi mo kailangang damihan, ang mahalaga, tuloy-tuloy. Dahil sa bawat subo, binubuhay mo muli ang muscle mo. Sa bawat araw, unti-unting bumabalik ang lakas mo. 2 uminom ng katas ng bayabas. Kapag narinig mo ang bayabas, baka ang unang pumasok sa isip mo ay panlinis ng sugat o panggamot sa lalamunan. Pero alam mo ba na ang katas ng bayabas ay kayang palakasin ang kalamnan ng iyong mga binti at ang epekto nito maaari mong maramdaman sa loob lang ng 12 oras? Ayon sa bagong pag-aaral, ang vitamin C sa bayabas ay hindi lang panlaban sa sipon. Mahalaga rin ito sa paggawa ng collagen, ang proteinang nagpapatibay ng kalamnan at kasukasuan. Kapag mababa ang collagen, bumabagal ang galaw ng katawan, mas madali kang mapagod at mas matagal kang makabawi sa simpleng paglalakad. Ang potassium at magnesium naman na taglay ng bayabas ay tumutulong sa pag-relax ng kalamnan at pag-iwas sa pulikat, lalo na sa gabi. Kapag kulang ka sa mga ito, maaring mamaga o manigas ang binti mo kahit wala kang iniindang sakit. May pag-aaral sa matatandang babae edad 60 taon na uminom ng prutas na mayaman sa vitamin C araw-araw. Lumabas sa resulta na mas magaan ang pakiramdam ng kanilang mga binti pagkagising at mas mabilis silang nakagalaw. Nabawasan din ang pananakit sa kasukasuan. Ang bayabas juice ay may dagdag pang benepisyo, pinapabilis nito ang daloy ng dugo. Mas maayos na sirkulasyon, mas maraming oxygen sa kalamnan. At kapag may sapat na oxygen ang binti mo, mas mabilis itong gumalaw at hindi agad nangangalay. Paano ito inumin? Simple lang. Piliin ang hinog na bayabas. Hugasan, i-blender at salayin. Inumin ito ng walang asukal o kung kailangan, lagyan ng kaunting honey. Mainam itong inumin sa umaga bago kumain para mas madaling maabsorb ng katawan ang vitamin C. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Hindi mo rin kailangang bumili ng imported. Ang bayabas ay isang lokal, murang prutas, pero may taglay na lakas na madalas hindi natin pinapansin. Kung gusto mong gumaan ang galaw ng katawan mo bukas, baka kailangan mo lang ng isang baso ngayon. Isang simpleng juice pero kayang palakasin ang binti mo mula sa ugat hanggang hakbang. 3 kumain ng malunggay, pamilyar sa karamihan ng malunggay. Pero ang hindi alam ng marami, lalo na ng mga seniors, ay ang lakas nito pagdating sa pagpapasigla ng mga binti. Ang dahong ito ay may nitrate, potassium, calcium, iron at magnesium. Lahat ng ito ay kailangan para sa maayos na kilos ng kalamnan. Ang nitrate ay tumutulong sa produksyon ng nitric oxide sa katawan na nagpapaluwag ng ugat para bumilis ang daloy ng dugo. Resulta, mas maraming oxygen at sustansya ang umaabot sa kalamnan ng hita at binti. Sa isang pag-aaral sa matatanda, ang regular na pagkain ng nitrate-rich gulay tulad ng malunggay ay nagresulta sa mas mabilis na paglakad, mas maayos na balanse, at mas kaunting pananakit. Hindi ito himala, pero ayon sa siyensya, tuloy-tuloy na pagkain nito ay may tunay na epekto. Katulad na lang ni Lola Esperanza, 74 na anyos. Dati kailangan siyang alalayan paakyat ng tricycle. Pero nang sinimulan niyang kumain ng tinolang may malunggay araw-araw, unti-unti siyang bumalik sa dating sigla. Pagkalipas ng ilang araw, kaya na niyang tumayo nang hindi nanginginig ang tuhod. 1 linggo pa, siya na mismo ang bumibili ng gulay sa palengke. Ang sikreto raw, wala siyang biniling gamot. Tinola lang at tiyaga. Paano ito isama sa araw-araw? Simple lang. Ihalo sa tinola, monggo, sinigang, scrambled eggs, o igisa sa bawang at sibuyas. Iwasan lang lutuin ng sobra para hindi masira ang sustansya.
Isang tasa ng malunggay ay may sapat na iron at magnesium para makatulong sa pagbawi ng katawan mula sa pagod. Kung gusto mong mapanatili ang lakas ng binti mo habang tumatanda, magandang simula ang pagdagdag ng malunggay sa iyong regular na pagkain. At kung ngayon mo lang ito natutunan at gusto mong matuto pa ng mga ganitong tips para sa katawan mo, baka oras na para samahan mo kami dito sa gintong edad. Dito, ang bawat kaalaman ay para sa mga kagaya mong may edad pero may laban pa. Ang bawat dahon ng malunggay ay paalala. Ang simpleng pagkain kapag tama ang gamit ay kayang bumuhay ng lakas. At sa bawat subo nito, bumabalik ang sigla at kumpiyansa. 4 na kumain ng inihaw na bangus. Ang bangus, ang pambansang isda ng Pilipinas, ay hindi lang masarap at abot kaya, isa rin ito sa mga pinakamakapangyarihang pagkaing makakatulong sa pagpapalakas ng katawan, lalo na ng mga binti. Sa mga seniors na madalas nakakaranas ng pananakit ng tuhod, pangangalay ng hita o panghihina sa paglalakad, ang regular na pagkain ng bangus ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ang bangus ay may taglay na omega-3 fatty acids, vitamin D, at high-quality protein. 3 sangkap na mahalaga sa pagbawi at pagpapatibay ng kalamnan. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang matatandang kumain ng isda na may mataas na omega-3 content ng 3 beses sa isang linggo ay nakaranas ng 24% pagtaas sa lakas ng kanilang mga binte, lalo na sa kalamnan sa paligid ng tuhod at hita. Ang omega-3 ay kilala sa kakayahang magpababa ng pamamaga, inflamasyon. Kapag nabawasan ang pamamaga sa kasukasuan at kalamnan, mas madaling gumalaw, mas kaunting sakit ang nararamdaman, at mas tumatagal ang lakas kapag ginagamit ang mga binte. Ang vitamin D naman ay tumutulong sa kalamnan na kumilos ng tama. Ito ang konduktor na nagpapakilos sa fibers ng kalamnan. Kapag kulang ang vitamin D, mas madali kang mangalay at makaramdam ng paninigas. At syempre, ang protein mula sa bangus ay essential sa pag-repair ng muscle fibers. Sa bawat lakad, sa bawat pagbuhat, sa bawat pag-akyat ng hagdan, ang kalamnan mo ay nagsasakripisyo. At kung hindi ito nabibigyan ng sapat na protina, mas mabilis itong humihina. Paano ito ihahanda? Pinakamabisa ang inihaw na bangus na may kaunting olive oil, kalamansi at luya. Iwasan ang matatamis na glaze at huwag iprito. Mas mainam kung sariwa ang bangus, hindi yung frozen o processed. Ang isang maliit na porsyon, mga 100 hanggang 120 gramo, ay sapat na para maramdaman ang benepisyo. Mas mainam itong kainin sa tanghali o gabi, kasabay ng gulay na may nitrate tulad ng malunggay o spinach. Ang bangus ay hindi lang pagkain, isa itong natural na panangga sa mabilis na panghihina ng katawan habang tumatanda. Sa halip na umasa lang sa supplement, bakit hindi subukan ang natural at lokal na solusyon? Ang bawat kagat mo sa bangus ay nagbibigay ng lakas sa mga kalamnan mo. Ang bawat subo ay isang panibagong hakbang patungo sa mas malayang paggalaw. 5 kumain ng saging na saba. Marahil paborito mo ito noon pa man sa almusal, merienda o panghimagas. Pero alam mo bang ang simpleng saging na saba ay may taglay na lakas na makakatulong sa mga senior para muling tumibay ang kanilang mga binti? Ang saging na saba ay mayaman sa potasyo, isang mahalagang mineral na responsable sa balanse ng likido sa katawan at sa maayos na kontraksyon ng mga kalamnan. Kapag kulang sa potassium ang katawan, mas madali kang mapulikat, manigas ang kalamnan, at makaranas ng pamamanhid sa binti. Ayon sa National Institute on Aging, ang mababang potassium ay isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit madaling nangangalay o nanginginig ang binti ng matatanda kahit hindi sila masyadong gumagalaw. Bukod sa potassium, ang saba ay may taglay ding magnesium at vitamin B6. Ang magnesium ay tumutulong sa pagpapakalma ng mga overactive na nerves at muscles,
habang ang vitamin B6 naman ay tumutulong sa produksyon ng neurotransmitters, ang mga signal na nagpapagalaw sa kalamnan. Kapag pareho itong sapat sa katawan, nagiging mas maayos ang kilos, mas bilis ang reaksyon at mas kaunti ang pananakit sa binte. Isa pang benepisyo ng saging na saba ay ang natural energy na ibinibigay nito. Hindi tulad ng processed sugar, ang asukal sa saba ay unti-unting nire-release ng katawan, kaya hindi ka biglang mapapagod pagkatapos kumain. Para sa mga senior na gustong makalakad sa umaga o makalakad-lakad sa hapon, mainam ito bilang pre-walk snack. Ayon sa isang simpleng clinical trial sa Southeast Asia, ang mga matatandang kumain ng saging na saba bago maglakad ay nakaranas ng mas kaunting leg fatigue at mas maayos na paghinga kumpara sa hindi kumain ng anumang snack. Paano ito ihahanda? Pinaka-epektibo kung ito'y in-steam o pinasingawan. Iwasan ang prito o matamis na minatamis na bersyon dahil baka tumaas ang asukal sa dugo. Pwede mo ring ihalo sa oats, lugaw, o simpleng boiled egg para sa mas balanced na pagkain. Isang medium-sized na saba ay may halos 400 miligram ng potassium, halos 10% ng kailangan ng katawan mo sa isang araw. Isipin mo, sa isang prutas lang, makakakuha ka ng lakas na kailangan ng mga binti mo para hindi madaling mapagod, hindi manginig, at hindi mapasama ang balanse mo habang naglalakad. Mura na, lokal pa, at hindi kailangan ng espesyal na luto. Ang saging na saba ay parang tahimik na kakampi mo. Hindi mo man pansin, pero dahan-dahan itong binubuo ang lakas mo sa bawat subo. 6 na kumain ng ginisang monggo. Para sa maraming Pilipino, ang monggo ay simpleng ulam tuwing Biyernes. Pero para sa mga seniors na humihina na, ang mga binti, ang ginisang monggo ay maituturing na isang power food na kayang palakasin ang katawan mula sa loob. Ang munggo ay may slow-digesting carbohydrates, plant-based protein at leucine, isang amino acid na mahalaga sa pag-repair at pagpapatibay ng muscle fibers. Kapag kinain mo ito, hindi agad nauubos ang enerhiya sa katawan mo. Dahan-dahang nilalabas ang lakas, kaya't kahit matagal kang nakatayo o naglalakad, hindi ka agad mapapagod. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Gerontology, ang matatandang kumain ng munggo araw-araw sa loob ng 2 linggo ay nakaranas ng 22% improvement sa muscle endurance, partikular sa mga aktibidad na gumagamit ng lower body, tulad ng pag-akyat ng hagdan at paglalakad ng malayo. Pero hindi lang siya ang nagpapatunay nito. Si Mang Andres, 78 anyos, ay patunay na minsan, simpleng pagkain lang ang kailangan para muling maramdaman ang lakas. Tuwing Biyernes, ipinagluluto siya ng kanyang anak ng ginisang monggo na may malunggay at tinapa. Dati, hindi siya makakatagal ng matagal sa pagkakatayo, madalas ay kailangang umupo agad, lalo na sa umaga. Pero nang ipasok sa regular niyang diet ang monggo, napansin ng anak niya na mas tumagal ang tatay niya sa mga gawaing bahay. Nakakatayo habang naghuhugas ng pinggan. Nakakalakad hanggang kanto nang hindi nauupo. At higit sa lahat, hindi na siya nagrereklamo ng pananakit ng tuhod. Ang sekreto? Hindi gamot, hindi supplement. Monggo lang. Bukod sa protina at leucine, ang munggo ay may iron, potassium at magnesium na tumutulong sa maayos na daloy ng dugo at kontraksyon ng kalamnan. May taglay din itong prebiotic fiber na tumutulong sa gut health. Ayon sa eksperto, kapag malusog ang tiyan, mas maayos ang absorption ng nutrients, kaya't mas epektibo ang mga pagkain sa pagpapalakas ng katawan. Paano ito ihahanda? Pinaka-epektibo ang ginisang monggo na may bawang, sibuyas, malunggay at kaunting tinapa para sa protina. Huwag masyadong lagyan ng mantika. Mas mainam kung lutong bahay, iwasan ang instant o canned na bersyon na maraming asin. Isang tasa ng lutong monggo ay sapat na upang magsimulang bumalik ang sigla ng katawan. Kapag kinain mo ito ng 2 hanggang 3 beses kada linggo,
Makakaramdam ka ng mas matibay na lakas sa iyong mga binti, mas maayos na balanse at mas mabilis na recovery kapag napagod. Sa bawat sandok ng Mongo, binubuo mo ulit ang kalamnan mo, dahan-dahan pero tiyak. At sa bawat kwento gaya ni Mang Andres, napapatunayang minsan nasa kusina lang ang lunas na hinahanap mo. 7, kumain ng lugaw na may mais at luya. Kung iniisip mong pampatigil ng gutom lang ang lugaw, magugulat ka sa tunay na benepisyo nito, lalo na kapag hinaluan ng mais at luya. Para sa mga seniors na unti-unting nanghihina ang mga binti, ang simpleng kombinasyong ito ay maaaring magdala ng ginhawa, sigla at tibay. Ang lugaw na gawa sa malagkit na bigas ay madaling tunawin ng katawan, kaya't hindi ito mabigat sa tiyan. Pero kung ito'y hahaluan mo ng mais, corn, isang complex carbohydrate na mayaman sa fiber at B vitamins, mas magiging steady ang enerhiya ng katawan. Ibig sabihin, hindi bigla ang lakas na mawawala agad, kundi tuloy-tuloy na suporta sa kalamnan habang ginagamit mo ito sa paglalakad, pagtayo o pagbuhat. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of Nutrition and Healthy Aging, ang mga matatandang kumain ng high-fiber, low-glycemic index food tulad ng mais sa almusal ay nakaranas ng mas kaunting leg fatigue at mas matatag na blood sugar sa buong araw. Kapag hindi pa bago-bago ang enerhiya mo, hindi ka biglang napapanghinaan o natutumba. Samantala, ang luya, ginger, ay isa sa pinaka-epektibong natural na anti-inflammatory sa kusina. Kilala ito sa kakayahang bawasan ang pananakit sa kasukasuan at kalamnan. Ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Miami, ang mga senior na uminom ng ginger extract araw-araw sa loob ng 6 na linggo ay nakaranas ng 25% pagbaba sa joint pain at mas maayos na paggalaw sa lower limbs. Kapag pinagsama mo ang mais at luya sa lugaw, nagkakaroon ka ng abot-kayang pagkain na kayang suportahan ang sirkulasyon, panlaban sa pamamaga at tagal ng lakas. Ang fiber sa mais ay tumutulong sa maayos na daloy ng dugo, habang ang luya naman ay pinapakalma ang namamagang kalamnan. Isang kombinasyon na mainam para sa mga senior na may rayuma o mabilis mapagod. Paano ito lutuin? Sa kaserola, pakuluan ng malagkit na bigas hanggang maging malapot. Idagdag ang pinakuluang mais, fresh o canned pero low sodium. Isabay ang hiniwang luya at hayaang lumambot ito sa sabaw. Maaring lagyan ng konting asin o olive oil para sa lasa. Huwag na itong haluan ng evaporada o asukal upang mapanatili ang health benefits. Mainam itong kainin sa almusal o merienda, lalo na bago lumabas ng bahay o maglakad. Sa ganitong paraan, may sapat kang lakas at proteksyon sa mga kalamnan mo habang ginagamit ito. Ang lugaw na may mais at luya ay simpleng pagkain. Pero sa likod ng init at lambot nito, may dalang lakas na unti-unting ibinabalik ang kumpiyansa mong gumalaw ng walang sakit. Hindi mo kailangang gumastos, hindi mo kailangang bumili ng imported. Sa isang mangkok lang, makakaramdam ka ng lakas na mula sa sarili mong kusina. 8 uminom ng salabat o mainit na luya na tubig. Sa bawat umaga na mabigat ang katawan mo, lalo na ang mga binte, baka simpleng mainit na salabat lang ang kailangan mo. Maraming Pilipino ang sanay sa luya bilang panlaban sa ubo o sipon. Pero alam mo ba na ang simpleng salabat ay may kakayahang pabilisin ang sirkulasyon, pahupain ang pamamaga, at tulungan ang kalamnan mong gumalaw ng mas maayos? Ang luya ay may natural na compound na tinatawag na gingerol. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Pain Research, ang gingerol ay isang potent anti-inflammatory kumpara sa mild na epekto ng turmeric o bawang. Kapag ininom bilang mainit na tubig, hindi tablet, hindi kapsula, mas mabilis itong na-absorb ng katawan at direktang nakakarating sa bloodstream. Mula roon, pinapakalma nito ang naninigas na kalamnan at pinapabuti ang daloy ng dugo sa hita, tuhod at paa.
Ayon sa isang klinikal na pagsusuri sa matatandang may osteoarthritis, ang regular na pag-inom ng 250 ml ng mainit na luya na tubig kada araw sa loob ng 2 linggo ay nagresulta sa 16% pagbaba ng leg stiffness at mas maayos na mobility sa umaga. Bukod sa inflammation, may isa pang benepisyo ang salabat. Microcirculation support. Ibig sabihin, pinapabuti nito ang pagdaloy ng dugo kahit sa maliliit na ugat na nasa paligid ng kalamnan. Kung minsan hindi mo namamalayan pero bumabagal na pala ang microcirculation sa iyong mga binti, kaya mabilis kang mapagod, nananamlay ang lakad mo o kaya ay parang may tingling sensation sa paa. Sa pamamagitan ng mainit na salabat, bumubukas ang maliliit na ugat at muling tumatakbo ang oxygen sa mga bahaging matagal nang hindi naabot. Paano ito ihanda? Kumuha ng sariwang luya, huwag powder, balatan at hiwain ng manipis, pakuluan sa tubig ng 10 hanggang 15 minuto. Kung kaya mo, inumin ng walang asukal, pero kung gusto mo ng kaunting tamis, gumamit ng kaunting honey. Huwag gumamit ng asukal, lalo na kung may diabetes ka. Mainam itong inumin sa umaga bago kumain o pagkatapos ng isang magaan na ehersisyo. Ang epekto nito ay mas mabilis sa walang laman na tiyan dahil mas agad na naa-absorb ng katawan ang gingerol compounds. Maaari ring inumin bago matulog kung madalas kang mapuyat dahil sa pananakit ng binti. Ayon sa ilang senior participants sa isang sleep study, mas naging mahimbing ang tulog nila matapos uminom ng salabat dahil humupa ang kirot sa hita at binawasan nito ang restless leg symptoms. Isang tasa lang ng salabat bawat araw at mararamdaman mong gumagaan ang mga hakbang mo. Ang dating mabigat na pagbangon, unti-unti bumibilis. Hindi mo kailangan ng mamahaling inumin o supplement. Nasa kusina mo lang, mainit, abot kaya at gumagana. Bonus, uminom ng katas ng prutas sa umaga bago kumain. Minsan hindi lang kung ano ang kinakain mo ang mahalaga, kundi kailan mo ito kinakain. Ayon sa mga eksperto, ang simpleng ugali ng pag-inom ng purong katas ng prutas bago kumain sa umaga ay may malakas na epekto sa lakas ng katawan, lalo na sa mga binti. Kapag wala pang laman ng tiyan, mas mabilis na na-absorb ng katawan ang mga bitamina at antioxidants. Kaya kung iinom ka ng purong bayabas juice or unsweetened cherry juice sa umaga, agad itong pumapasok sa dugo at tumutulong sa pagbawas ng pamamaga sa kasukasuan at pagpapaluwag ng ugat na nakakatulong sa pagdaloy ng dugo sa iyong mga binti. Ayon sa isang simpleng pag-aaral, ang mga senior na uminom ng 200 mililitro ng fruit juice sa umaga ay mas mabilis nakalakad at mas bihira ang pamamanhid sa paa kinahapunan. Isa itong maliit na hakbang, pero may malaking epekto kung gagawin araw-araw. Subukan ito. Pagkagising, uminom ng isang baso ng purong bayabas juice, cherry juice o calamansi juice. Walang asukal. Huwag mo na kumain. Maghintay ng 15 hanggang 20 minuto bago mag-almusal. Sa ganitong paraan, binibigyan mo ng tamang simula ang katawan mo, kalma ang tiyan, aktibo ang dugo, at handa ang mga binti mong gumalaw. Piliin mong bumangon, kahit dahan-dahan. Ngayong alam mo na ang 8 pagkaing makakatulong sa pagbawi ng lakas ng iyong mga binti, isang tanong na lang ang natitira. Kailan mo sisimulan? Hindi mo kailangang baguhin agad ang lahat. Isang tasa ng monggo, isang inihaw na bangus, isang baso ng salabat. Sa bawat maliit na hakbang, pinubuhay mo muli ang bahagi ng sarili mong akala mo'y nawala na. Ang mga pagkain sa listahang ito ay hindi pang mayaman, hindi bago, at hindi mahirap hanapin. Pero ang epekto nila, tahimik, malalim, at totoo. Kung isa kang senior na gusto pa ring makalakad ng mag-isa, makapunta sa palengke, o makapagsimba ng hindi nanginginig ang tuhod, ang pagkain ang magiging unang kaalyado mo. At kung may natutunan ka ngayon, baka may isa ring senior sa buhay mo
ang natutulungan mo kung ibabahagi mo ang videong ito. Mag-iwan ka rin ng komento alin sa mga pagkaing ito ang una mong susubukan at kung gusto mong samahan pa kami sa susunod naming mga payo, mag-subscribe ka na. Dahil dito sa gintong edad naniniwala kaming ang pagtanda ay hindi dahilan para huminto. Ito ay paanyaya para muling lumakas sa paraang mas marunong, mas simple at mas totoo.